Okay, let's have an example. So sa problem number 2, point P and Q are located at 0, 2, 4 and negative 3, 1, 5. So calculate sa part A, position vector P. So dito sa part A, parang pinapahanap niya lang sa iyo yung pinaka-location ng point P mo. Okay? Nung vector P. Tapos sa part B naman, the distance vector from P to Q. Ibig sabihin, ang tinatanong sa iyo dito ay yung pinaka-vector equation ng RPQ mo. Tapos sa part C naman, the distance between P and Q. Ibig sabihin yan, ang pinapahanap sa iyo ay yung pinaka-magnitude ng RPQ mo. And then sa last part, a vector parallel to PQ with magnitude of 10. Ibig sabihin yan, hanapin mo daw yung isang equation ng vector na ang pinaka-magnitude ng vector na yun ay 10, na kung saan yung pinaka-vector equation na makukuha mo ay nakaparallel dun sa vector PQ mo na yun. Okay? Okay, let's answer this problem. So, doon muna tayo sa part A, which is the position vector P daw natin. So, ito yung pinaka-location ng vector P, nasa 0, 2, 4. So, that will be R sa P, okay, is equal dun sa 0 times ng AX, kasi 0 yung value ng x-axis natin. Tapos, 2 naman ang value ng coefficient o component natin sa AY. So, kaya naging plus 2AY tapos plus 4AZ. So, ang kalalabasan nun, 2AY plus 4AZ. So, that will be the position vector nitong vector P natin, which is nasa 0, 2, 4. So, pag ginrap mo yan, makikita mo yan ganito. Dito babagsak siya. Sa may YZ axis lang. Ito yung Z natin. Ito yung Y natin. So, ibig sabihin, yung position vector niya somewhere here. Okay? Andyan lang sa axis ng YZ axis mo na yan. Okay? Okay, let's answer part B naman. Ang tinatanong ay distance vector from P to Q. So, ibig sabihin, ang pinapahanap sa atin ay yung pinaka-vector equation ng distance from P to Q. Kaya siya naging RPQ. Kasi ang symbol na ginagamit natin sa topic na to ay small letter R. Tapos yung mga vector natin nagiging subscript siya. So, dahil sinabi niya P to Q, kaya siya naging RPQ. Pero kapag sinabi niya Q to P, ibig sabihin, ang magiging subscript ng R mo, QP. Okay, so kaya ang pinaka-equation ng RPQ natin is equal to sa RQ minus ng RP. Okay? Pero kapag kunwari RQP nakalagay dyan, ibig sabihin magiging RP minus RQ naman siya. Okay? So, kuhanin natin yung pinaka-coordinates ng Q. Okay? That is negative 3, 1, 5. Tapos minus dun sa coordinates ng P natin, which is 0, 2, 4. So, X sa X, Y sa Y, Z sa Z ang pagkuha ng difference. Okay? So, negative 3 minus ng 0, that will give you negative 3. 1 minus ng 2, that will give you negative 1. And then 5 minus 4, that will give you 1. So, ibig sabihin, ang pinaka-coordinates ng RPQ natin ay negative 3, negative 1, 1. Ang tinatanong dito ay yung pinaka-vector equation. So, ililipat mo yung coordinate system na yan sa pinaka-vector equation equivalent niya. So, that will give you negative 3AX minus AY plus AZ. So, yan yung pinakasagot niya. Okay? Now, let's answer part C. Ang tinatanong naman sa atin ay yung magnitude ng RPQ natin. So, ang nakuha nating data, di ba? Ito, negative 3, negative 1, tapos 1. So, ang magiging magnitude natin ng RPQ is equal sa square root, okay, ng negative 3 squared plus negative 1 squared plus 1 squared. So, ang kalalabasan ng 9 plus 1 plus 1. So, that will give you square root ng 11. So, ang square root ng 11 is 3.317. So, that will be the equivalent magnitude ng ating RPQ. Okay, so parehas lang din doon sa equation na pinag-aralan natin dun sa naunang topic na yung pinaka-component ang mina-minus mo, yung pinaka-component ng RQ mo minus ng RP mo. So, negative 3 minus 0. Okay, tapos 1 minus 2, tapos 5 minus 4. So, ito yun. Okay, parehas lang din yung sagot na makukuha mo. Okay?
Now, let's answer part D, which is a vector parallel to PQ with magnitude of 10. So, ano daw yung magiging vector equation wherein yung vector equation na yun ay nakaparallel dun sa PQ at yung magnitude ng vector na yun ay equal daw sa 10. Okay? So, sabi natin, ang pinaka-formula ng vector ay A is equal to sa magnitude ng A times ng unit vector niya. So, given na tayo ng magnitude, okay, ng vector na yun, which is 10. Ang tanong na lang, ano yung magiging equation ng unit vector niya? So, para maging parallel siya, okay, yung pinaka-vector na hinahanap natin na yun, dapat ang daladalang sign din nung pinaka-equation na ay kaparehas nung mga sign sa unit vector ng PQ para nakaparallel siya. Okay, so ibig sabihin, ang hinahanap nating unit vector doon sa pinaka-formula ay yung unit vector ng PQ natin. Okay, so ang formula nun para makuha natin ay yung vector equation ng RPQ over ng magnitude ng RPQ. So, plus or minus. Kasi kung ito yung graph ng PQ natin, yung kaya tayo may plus or minus dun, merong isang vector equation tayo na nakaparallel sa kanya sa positive axis. Tapos, meron din isa pang equation na nakaparallel yung sa kanya sa negative axis naman. Kaya ka merong plus or minus dun. Okay? So, plus or minus, ang pinaka-coordinates ng vector equation natin na RPQ ay negative 3, negative 1, 1. Ito yun, yung nakuha natin kanina. Tapos, yung magnitude naman ng RPQ natin, ito yun, which is 3.317. Eh, di ba sabi niya, ang formula, ito. Okay, magnitude times ng unit vector. So, ito yung magnitude times ng unit vector. Ito siya. Okay, so i-distribute ngayon natin yung pinaka-magnitude na yan doon sa pinaka-points ng RPQ. So, magiging 10 times negative 3, that will give you negative 30. Divide mo ng 3.317, that will give you negative 9.045 AX. Kasi para kay X-axis yan. Tapos, 10 times negative 1, that will give you negative 10. Divide mo ng 3.317, that will give you negative 3.015 AY para kay Y-axis naman. Tapos 10 times ng 1, that will give you 10. Okay, divide mo na 3.317, that will give you positive 3.015 AC. So, ito na ngayon, yung magiging vector equation wherein yan yung equation na nakaparallel dun sa may vector RPQ mo. Okay, kaya may plus or minus ka pang nilagay doon kasi meron kang equation na nakaparallel doon sa RPQ sa positive axis tapos meron din siyang equation para doon sa negative axis. Okay? Now, let us discuss vector multiplication. So, kapag nagmumultiply ka daw ng dalawang vector, ang pinaka-resulta daw nito pwedeng maging scalar o vector, yung pinaka-product niya. Okay? So, yun yung pag-aaralan natin dito, yung dalawang types ng vector multiplication, which is scalar and vector product. So, scalar, isa pang tawag sa kanya ay dot product. Ang symbol nun magiging A dot B. Okay? Pag vector product naman, isa pang tawag sa kanya ay cross product. Ang symbol naman niya A cross B. So, paano naman kapag nagmumultiply na ng tatlong vector? Okay? So, meron tayo ditong scalar triple product. Makikita mo sa symbol niya A dot ng B cross C. Ibig sabihin nun, kuhanin mo muna yung cross product ng B at saka C mo bago mo kuhanin yung dot product niya. So, that will be the scalar triple product. So, kapag vector triple product naman, okay, tatlong vector ang kukuhanin mong multiplication, okay, kaya ang symbol niya, A cross ng B cross C. So, ibig sabihin nun, kuhanin mo muna yung cross product ng B at saka C mo bago mo kuhanin yung cross product nun doon sa A mo. Okay? Now, let us discuss dot product. So, kung gusto mo daw kumuha ng dot product ng dalawang vector which is A and B, ang symbol daw nun ay A dot B. So, kapag given ka ng mga angle sa mga problem na sinasagutan mo sa topic na to, ang formula daw ng dot product ng dalawang vector ay ito. Okay? A dot B is equal dun sa magnitude ng A times the magnitude ng B times ng cosine theta sub AB. Okay? So, yung theta sub AB niyan, yan yung angle between vector A and vector B mo. So, kapag naman gusto mo kumuha ng dot product at vector equation naman ang given sa'yo, ang formula ang gagamitin mo ito. Okay? Kinukuha mo lang yung pinaka-product ng mga components sa respective axis niya. X sa X, Y sa Y, tapos Z sa Z. Okay? So, ito, yung product
nung AB mo sa x-axis, product ng AB mo sa y-axis, tapos product ng AB mo sa z-axis. Okay? So, dito sa dot product, we follow the commutative law. Ang A dot B is just the same as B dot A. We follow also the distributive law. Ang A dot ng quantity B plus C is just the same as A dot B plus A dot C. At ang A dot A is just the same as the magnitude squared ng A, or that is A squared. Okay? So, sa unit vector naman, may sinusunod din tayong dot product sa kanya. Okay? Lahat ng mga unit vector na naka-perpendicular, ang dot product ng 0. Lahat naman ng mga unit vector na naka-parallel, ang dot product naman nun ay equal sa 1. Okay? So, kaya mapapansin mo dito, AX dot ng AY, AY dot ng AZ, at saka AC dot ng AX. Lahat ng mga unit vector na yan ay perpendicular. So, ang dot product ng mga unit vector na yan ay equal sa 0. So, dito naman, lahat ng unit vector dito nakaparallel. AX dot ng AX, AY dot ng AY, AZ dot ng AC. So, kapag nakaparallel yung mga unit vector na yan, ang dot product lagi nun ay equal sa 1. Okay? Now, let us discuss cross product. So, kapag gusto mo daw kuhanin yung cross product ng dalawang vector, which is A and B, ang symbol daw nun ay A cross B. So, kapag given ka ng mga angle sa mga problem na sinasagutan mo, ang pinaka-formula daw ng cross product ay ito. Okay, ang A cross B mo daw is equal sa magnitude ng A times magnitude ng B times ng sin theta AB times ng unit vector ng A cross B mo. Okay? Ngayon naman, paano mag-compute ng cross product kapag vector equation ang given sa'yo? Okay? So, ang ginagawa natin, gumagamit tayo ng determinants para mas mabilis natin ma-compute. Okay? So, ito yung pinaka-formula niya. Okay? So, lagay mo lahat yung unit vector sa pinaka-unang row ng ating determinant, AX, AY, AC, and then, doon sa pangalawang row, yun naman yung mga component para doon sa vector A mo. Tapos, yung sa pangatlong row, yun naman yung mga component para sa vector B mo. Okay? So, pag kinumpute mo siya, ito yung pinaka-equation niya kapag nagko-compute ka ng determinants. Ito muna. Okay? AY dot ng BZ. Okay? Kaya naging AY BZ yun. Okay? Tapos, ito. Minus nitong AC at saka BY. Okay? Para kay AX yun. Okay? Tapos, teka, i-clear natin. Doon naman tayo kay Y. Ito naman, AY, AZ, at saka ito. Kaya makikita mo din AZBX. Okay? Tapos, ito naman, yan, AX, AY, tsaka ito. Kaya makikita mo dito, AX times ng BZ para kay AY yan. Okay? Tapos, yung sa last part sa Z, ito naman, okay, AX times ng BY tapos times ng AC. Okay, kaya ito yon. Tapos, ito. Yung hilera na to. BX times ng AY. O, kaya AY BX para kay AC. So, that is the formula. Yung pag-compute ng determinants, natutunan nyo na yan sa mga mathematics ninyo. So, yung proseso parehas lang din. So, yung paglalagay ng mga data doon sa determinants, tinuro ko na sa inyo. So, susundan mo lang yung way ng pag-compute ng determinants nyo para makuha mo yung pinaka-cross product niya. Okay? Now, sa cross product, we follow the basic properties ng mathematics. So, dito sa cross product, hindi siya commutative, kundi anti-commutative siya. Kasi, ang A cross B natin ay hindi equal sa B cross A. Okay? Para maging equal yun, dapat maging anti-commutative siya. A cross B is equal sa negative B cross ng A. Kinukuha natin yung negative vector ng B natin na yun, tapos saka natin kinukuha sa cross product ng A, and that will be equal dun sa A cross B na yun. Okay, so anti-commutative siya pag cross product. Hindi rin siya associative kasi ang A cross ng quantity B cross C natin ay hindi equal sa quantity ng A cross B natin cross ng C. Okay, so hindi siya associative. So distributive siya, pwede. Kasi ang A cross ng quantity B plus C is just the same as A cross B plus A cross C. So, dinidistribute lang natin yung vector A na yan dito sa term na ito. Okay? So, ang A cross A is equal to 0. Ibig sabihin, kapag kinuha mo yung cross product ng vector na yun sa sarili niya,
ang equivalent lagi ay 0. Okay, sa unit vector naman, kapag kinoming cross product ng unit vector, ito yung pinaka rule na kailangan mo sundin. So, AX cross ng AY is equals sa AZ, and then AY cross ng AZ is AX, tapos AC cross ng AX mo ay AY. So, kung mapapansin mo dito, yung mga unit vector na yun ay perpendicular. So, kapag yung mga unit vector ay perpendicular at kinuha mo yung cross product nun, yung pinaka cross product nun, mga perpendicular unit vector nun, ay yung nawawalang axis dun sa kanya. Okay, so kung mapapansin mo dito, X and Y to. So, ibig sabihin, yung Z ang nawawala dun, yun yung magiging cross product nun. So, dito naman, Y at saka Z naman. So, ang nawawalang axis dyan ay yung X. So, yun yung magiging cross product nun. Tapos, dito naman, Z at saka X, ang nawawala namang axis dyan ay yung Y. So, yun yung magiging cross product niya. Okay? So, kapag nakaparallel naman yung mga unit vector mo at gusto mong kuhanin yung cross product niya, ang equivalent lagi ng 0. Okay? So, AX cross ng AX 0, AY cross ng AY 0, AZ cross ng AZ ay 0. Okay? So, baliktad sila ng dot product. Kasi sa dot product, lahat naman ng dot product ng mga perpendicular axis mo 0. Dito naman, lahat naman ng perpendicular axis mo ang may value. Okay? Now, let us discuss components of a vector. So, dito sa topic na ito, aalamin natin yung magiging projection ng isang vector mo sa isa pang vector. Ibig sabihin, kunyari, given ka ng vector A, tapos vector B. Gusto mong padaanin yung vector A mo dun sa vector B mo. So, we have to get the projection ng vector A na yun along dun sa vector B natin na yun. So, dalawang component na kailangan natin computin, which is the scalar component at saka vector component. So, para mas maintindihan mo yung topic na ito, we will consider yung pinaka-diagram niya. Okay? Now, let us consider itong diagram na ito para maintindihan nyo yung topic ng components of a vector. So, dito sa may diagram A natin, okay, this is a diagram para sa scalar component o scalar projection. Kasi gusto mo lang makita yung pinaka-projection ng vector A mo kapag binaba mo siya dito sa vector B. Okay, so ang kinukuha mo lang doon yung pinaka value. Okay, mula dito hanggang dito pag binaba mo yung vector A na yan sa vector B mo. Kaya ang naging symbol niya A sub B kasi vector A mo along sa vector B. Yun ang ibig sabihin nun. So, yung diagram A natin is an example ng pagkuha ng scalar component o scalar projection ng A mo sa vector B mo. Okay? So, yung diagram B naman, this is an example naman ng vector component, okay, ng A along B. Okay? So, dito naman, kaya siya naging vector component na kasi kasama na yung unit vector. Kailangan na natin isama yung unit vector na na-compute natin dito sa scalar component niya para makuha mo yung pinaka-direction nitong A along B na to kapag binaba mo yung vector A na yan dito sa vector B mo. Okay? So, ganyan na yung kalalabasan ng pinaka-diagram mo. Okay, sinama na natin yung pinaka-scalar component niya sa diagram kasama ng unit vector kasi doon na siya pumunta sa direction ng vector B mo. And mapapansin mo din yung pinaka-opposite side, okay, kapag itong A na to binaba mo doon sa A sa B na to, okay, at ibinalik mo ulit siya sa dating position niya, magkakaroon ko ng opposite side, okay? So, yung hypotenuse niya minus nung adjacent side, that will be the opposite side which is A minus ng A sub B mo. Okay? So, dito sa topic na ito, pag nagsasagot ka ng mga problem, ang tinatanong scalar projection at saka vector projection. So, ang scalar projection, yun yung scalar component. Ang vector projection mo naman, ang equivalent nun ay yung vector component naman. Okay? So, balik na tayo dito sa pinaka-formula dahil naintindihan nyo na kung anong scalar projection at saka vector projection. So, kapag pinako-compute yung pinaka-scalar projection ng vector A mo along vector B mo, ang formula ang gagamitin mo ay ito. Okay? So, A sub B is equal sa magnitude ng A times ng cosine theta sub AB. Or, that is also equal sa magnitude ng A times the magnitude ng unit vector ng A sub B mo times ng cosine theta sub AB mo. And also equal,
okay, yung pinaka A sa B natin ay equal dun sa pinaka dot product ng vector A natin at saka unit vector ng vector B natin. Okay? So, to get naman yung pinaka-vector projection ng vector A natin along vector B natin, ang formula naman ay ito. So, A sub B is equal dun sa magnitude ng A sub B natin, okay, times ng unit vector ng vector B natin. Or, it's just the same as the dot product ng vector A natin at saka unit vector ng B natin times the unit vector ng B natin. Okay? So, yan yung mga formula kailangan mong tandaan para masugutan mo yung mga problem sa topic na ito. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga pinag-aralan natin kanina. So, sa example number 1, given vector A is equal to 3ax plus 4ay plus az and B is equal to 2ay minus 5az. Find the angle between A and B. So, dito, dalawang formula yung may mga angle tayo. So, yun yung dot product at saka cross product. So, kahit ano dun sa dalawa na yun, pwede mong gamitin para makuha mo yung angle between vector A and vector B. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang pinapahanap sa problem number 1 ay yung angle between vector A and B. So, dalawang solution na pwede natin gamitin dito kasi dalawang formula yung merong angle, which is yung nasa dot product at saka cross product. So, bahala ka na lang kung ano dun sa dalawa ang gusto mong gamitin. Dapat kahit ano dun sa dalawang formula na yun, parehas lang yung sagot na makukuha mo. Okay, pero dito sa example natin, dalawang solution ang gagawin natin para tignan mo kung ano yung magiging mas madali para sa'yo. Okay? So, yung una, yung sa dot product, ang formula natin ito. Okay? A dot B is equal sa magnitude ng A times magnitude ng B cosine ng theta sa AB. So, we divide both sides by the magnitude ng A and B. And you will get cosine theta sub AB is equal to A dot B over the magnitude ng A times magnitude ng B. So, ilipat mo yung cosine sa kabilang side, you will get theta sub AB is equal sa inverse cosine ng A dot B over magnitude ng A times magnitude ng B. So, ibig sabihin, para magamit natin itong formula na to, dapat makuha muna natin yung sagot ng A dot B, tapos makuha din natin yung pinaka-value ng magnitude ng A at saka value ng magnitude ng B natin bago natin magamit itong formula na ito. Okay? So, kuhanin muna natin yung A dot B. Okay? So, ang pagkuha nun, okay, kuhanin mo muna yung mga coordinates ng vector A mo. That is 3, 4, 1. Okay, kaya nandito 3, 4, 1. Tapos, sabihin naman natin ang coordinates nun, 0, 2, tas negative 5 kasi wala tayong component para sa x-axis. Kaya naging 0, 2, negative 5. Now, ganda dot product, di ba yung pagkuha nun, lahat lang nun nakaparallel axis ng unit vector mo ang may value. Okay? Kasi lahat ng mga perpendicular axis sa mga unit vector ng dot product ay 0 ang product nun. Okay? So, kaya, ang gagawin mo lang, i-multiply mo lang yung mga component according dun sa respective axis niya lang. Okay? So, 3 times ng 0, that will give you 0. And then, 4 times mo ng 2, that will give you positive 8. Tapos, 1 times ng negative 5, that will give you negative 5. Kaya naging 0 plus 8 minus 5. And that will give you 3. Okay? So, ibig sabihin, ang dot product ng A dot B natin ay 3. Okay? Dahil sabi natin, ang dot product is a scalar product. Okay? So, ibig sabihin, scalar quantity ang makukuha mo. Magnitude lang o value lang. Okay? So, to get the magnitude ng A, that is equal sa square root, okay, ng mga square ng bawat component sa vector A mo. So, that is 3 squared, tapos 4 squared, tapos 1 squared. Okay? So, 3 squared plus 4 squared plus 1 squared, and then you get the square root of that value, you will get square root of 26. Okay? So, to get the magnitude ng B, okay, so square root, okay, ng coordinates ng vector B mo. So, 0 squared, plus 2 squared, tapos plus negative 5 squared. And when you simplify this whole term, you will get square root of 29. So, makukuha na natin yung pinaka-formula, okay, ng cosine theta sub AB is equal sa A dot B over magnitude ng A times magnitude ng B. So, substitute, A dot B is 3 over
ang magnitude ng A ay square root ng 26, tapos ang magnitude ng B ay square root ng 29. So, square root ng 26 times square root ng 29 is just the same as square root of 26 times 29. Okay? So, kapag sinimplify mo yung buong term na yun, you will get 0.1092. So, you get the inverse ng cosine mo para makuha mo yung theta. So, kaya naging theta sa baby, inverse cosine ng 0.1092, that will give you 83.73 degrees. So, that will be the angle between vector A and vector B. Okay? So, pwede din na diretso ka na dito sa formula na to, parehas lang din yung sagot na makukuha mo. So, pinahaba niya lang yung computation dito. Okay? Okay, gamitin naman natin yung pinaka-formula ng cross product. Tingnan natin kung parehas pa din yung sagot na makukuha natin. So, ang formula sa cross product, ito. A cross B is equal sa magnitude ng A times magnitude ng B sine ng theta sub AB times ng unit vector ng A cross B mo. Okay? So, dito, ang makukuha mo, vector quantity. Since ang kailangan natin pag kumukuha tayo ng angle ay scalar quantity. So, para mailipat natin to sa pinaka-scalar quantity niya, kuhanin mo lang yung magnitude ng A cross B mo. So, ang magnitude ng A cross B ay equal sa magnitude ng A times ang magnitude ng B sine ng theta sub AB. Okay, mawawala na yung unit vector. Kasi pag kinuha mo yung magnitude ng unit vector, diba laging equal sa 1 yun. So, mamumultiply lang sa 1 yung buong term na ito. Okay? So, dahil nakuha na natin yung pinaka-formula, we divide both sides by magnitude ng A tsaka magnitude ng B. Kaya nakuha natin sin theta sa B is equal sa magnitude ng A cross B over the magnitude ng A times magnitude ng B. And then, ilipat mo yung sin sa kabilang side, you will get theta sa B is equal sa inverse sine ng magnitude ng A cross B over the magnitude ng A times magnitude ng B. Okay? So, ibig sabihin, para masugutan natin nung problem na to using this formula, kailangan muna natin makuha yung pinaka-magnitude ng A cross B natin, tapos yung magnitude ng A at saka magnitude ng B, bago natin magamit itong formula na ito. Okay? So, kuhanin muna natin yung A cross B. So, pagkuha nun, kailangan natin gumamit ng determinants. So, gawa tayo ng determinants. Okay, tapos doon sa unang row, ilagay mo lahat yung mga unit vector para kay X, Y, Z. Kaya AX, AY, AZ. Tapos, yung mga component naman ng vector A mo. Okay, which is 3, 4, at saka 1. So, kaya 3, 4, at saka 1 ito. Tapos, sa pangatlong row naman, yun naman yung mga component ng vector B mo. Okay? Which is 0 to negative 5. Kaya naging 0 to negative 5 dito. Okay? So, let us compute. Ito muna tayo kay AX. So, ito muna. 4 times negative 5. Okay? That will give you negative 20. Okay, AX. Tapos, ito naman, tatanggalin natin yan. Ito, minus ng 2 times 1 times ng AX. Kaya naging minus 2 doon. Okay? Para kay AX. Tapos, plus, doon naman tayo kay Y. Okay, tanggalin natin yan para makita mo. Ito naman, AY times Y times ng 1 times ng 0. Okay? So, kaya naging 0 to. Okay? Tapos, yung sumunod, dito naman, 3 times ng AY times ng negative 5. Okay? Kaya naging minus ng negative 15. Okay? Minus ng negative 15. So, negative times negative, that will give you positive. Kaya naging 0 plus 15 na dito para kay AY. Okay? Tapos, kay Z, ito naman tayo. So, 3 times 2 times ng AZ. Kaya naging 6AZ. Okay? Tapos, minus, ito na. 0 times 4 times ng AC, 0. So, kaya naging 6 minus 0 para kay AZ. So, we simplify that. You will get negative 20 minus 2. That will give you negative 22 para kay X. Tapos, 0 plus 15. That will give you 15 para kay Y. Tapos, 6 minus 0. That will give you 6 para naman kay Z. So, pinaka equation natin sa A cross B will give you negative 22AX plus 15AY plus 6AZ. So, since sa formula, kailangan natin ay yung magnitude. Okay? So, ang magiging formula, magnitude ng A cross B will be equal dun sa mga square ng bawat component nun.
So that is equal sa negative 22 squared plus 15 squared plus 6 squared. And that will give you square root ng 745. So to get sine theta sub AB, that will give you A cross B. Okay, yung magnitude nun over magnitude ng A times magnitude ng B. So that will give you square root ng 745 kasi yan yung nakuha nating sagot kanina. Over yung magnitude ng A na nakuha natin, ito yun, 26 tsaka square root ng 29. So that is equivalent dun sa square root ng 26 times 29. So once na sinimplify mo yung buong term na yun, you will get 0.994. So ilipat mo yung sign na yun sa kabilang side. Okay, that will give you theta sub AB is equal sa inverse sine. Okay? Hindi yan cosine. So, that will give you inverse sine. Okay? Ng 0.994. And you will get 83.74 degree. Okay? So, dito, pwede naman diretso mo nang gamitin to formula na to. You will arrive on the same answer pa rin na 83.73 degree. Okay? Kasi dito pinahaba niya lang yung way ng pagsosolve niya. Okay? So, bahala ka lang mamili kung ano dyan sa dalawang formula na yan ang gusto mong gamitin kasi parehas lang din yung sagot na makukuha mo. Okay? Okay, let's have another example. So, sa problem number 2, given vectors t is equal to 2ax minus 6ay plus 3az and vector s is equal to ax plus 2ay plus az. Find, sa part A, the scalar projection of t on s. And then part B, the vector projection of s on t. Okay? Sa C naman, the smaller angle between t and s. Okay, so dito, okay, para hindi ka maguluhan, sa part A, ang pinakukuha niya yung scalar component ng t on s. Okay? Dito naman sa B, ang pinapahanap niya vector projection ng s sa t. So, baliktad na sila. So, ibig sabihin yung nakompute mo kaninang scalar projection dito sa t on s, hindi mo pwedeng gamitin dito sa pagkuha ng vector projection ng s on t kasi baliktad na dito. Ibig sabihin yung vector s mo ang ibababa mo papunta doon sa direction ng t kasi doon sa part A, yung vector t mo ang ibababa mo doon sa direction naman ng s mo. Okay? Tapos, ano daw yung angle, okay, between sa t and s. Okay? Okay, let's answer this problem. So, unahin natin hanapin yung part A, which is the scalar projection of t on s. So, ang formula gagamitin natin, ito, yung napag-aralan natin kanina. So, t on s or t sub s is equal sa t dot ng unit vector ng s natin. So, pwede pa natin ito masimplify yung pinaka-formula kasi may formula yung unit vector. Diba? Sabi natin, ang formula ng unit vector ay yung vector niya, divide mo dun sa magnitude ng vector na yun. So, kaya kinalabasan, t dot, ang formula ng unit vector s natin is equal dun sa vector s natin, divide mo dun sa magnitude ng s natin. So, ang kalalabasan ng final formula natin ay t dot s over magnitude ng s. So, we have to get the dot product ng t and s at saka yung magnitude ng s natin para mabuo natin yung pinaka-data dito sa formula na ito. So, ang dot product ng t dot s natin is equal sa, okay, kuhanin natin yung coordinates ng t, which is 2, negative 6, tsaka 3. Okay, kaya ito yan. Tapos, ang coordinates naman ng s natin is 1, 2, at saka 1. Kaya ito yan. Okay? So, di ba sabi natin, pag dot product, lahat lang ng mga parallel axis ang may value dahil yung mga unit vector na perpendicular, ang value lagi no kapag kinuha mo yung dot product ay 0. Okay? So, 2 times ng 1, that will give you 2. Okay? Tapos, negative 6 times ng 2, that will give you negative 12. Tapos, 3 times 1, that will give you 3. So, ang kalalabasan 2 plus negative 12 plus 3. So, positive times negative, that will give you negative. Kaya naging 2 minus 12 plus 3. And when you simplify that, you will get a value which is negative 7. So, nakuha na natin yung t dot s which is equal sa negative 7. So, kukuhanin naman natin yung magnitude ng s. Okay, so that is equal sa sum ng mga square ng component ng s natin. So that is 1 squared plus 2 squared plus 1 squared. And that will give you square root ng 6. And when you get the square root ng 6, ang value nun ay 2.45. So dahil nabuo na natin yung data, pwede na natin substitute siya dun sa pinaka-formula. So t
sub s is equal to t dot s, which is equal to negative 7 over the magnitude ng s, which is 2.45. So negative 7 divide mo ng 2.45, you will get negative 2.857. Okay? Okay, let's answer naman yung part B, which is the vector projection of S on T. Okay? So, ang pinaka-formula nun, ito. Okay? So, S on T or S of T is equal sa dot product ng S times ng unit vector ng T times ng unit vector ng T. So, pwede pa natin masimplify yung pinaka-formula. Kasi, ang formula ng unit vector T natin ay equal dun sa vector T over the magnitude ng T natin. So, kaya ang kinalabasan, S dot ng T over the magnitude ng T, tapos ito ulit, yung formula nito naman ay T over the magnitude ng T. So, kapag sinimplify mo yan, magiging S dot T times the vector T over nung pinaka-magnitude T squared natin. Kasi ito lang i-distribute mo doon kasi vector quantity itong T na to. Okay? So, kailangan natin makuha muna yung pinaka dot product ng S dot T natin at saka magnitude ng T natin. So, ang S dot T natin, so, ang coordinates ng S is 1, 2, at saka 1. So, ito yon. Tapos, ang coordinates naman ng T, 2, negative 6, at saka 3. So, ito yon. So, 1 times 2, that will give you 2. And then 2 times negative 6, that will give you negative 12. And then 1 times 3, that will give you 3. Okay, so kaya naging 2 plus negative 12 plus 3. So, positive times negative, that will give you negative. Kaya naging 2 minus 12 plus 3. And that will give you negative 7. So, ibig sabihin, kung mapapansin mo doon sa part A natin, yung T dot S natin is negative 7. Tapos, ang S dot T natin is negative 7. Then, parehas lang dahil doon sa pinag-aralan natin kanina, ang dot product ay sumusunod sa commutative law wherein yung A dot B mo is just the same as B dot A. Okay? So, to get naman yung magnitude ng T, that is equal sa sum ng mga square ng components ng vector T natin. So, kaya naging square root ng 2 squared plus negative 6 squared plus 3 squared. And that will give you square root ng 4 plus 36 plus 9. And that will give you square root ng 49. So, when you get the square root ng 49, that will give you 7. Okay? So, pwede na natin ngayon i-substitute yung mga datang nakuha natin sa pinaka-formula. So, ang S dot T natin ay equal sa negative 7. Tapos, ang magnitude naman ng T natin ay 7. So, dahil naka-square dyan, so i-square din natin dito. Times nitong vector T. So, ang vector T natin ay equal sa 2AX minus 6AY plus 3AZ. Okay? So, pag sinimplify natin tong term na to, that will give you negative 7 over 49 times ng pinaka-vector T natin, which is 2AX minus 6AY plus 3AC. So, 7 over 49, that will give you negative 0.143. Okay? Tapos, i-multiply natin yan sa bawat term na ito. That will give you negative 0.2862 AX plus 0.858 AY minus ng 0.429 AC. And that will be our vector projection sa S on T. So, ibig sabihin, pag vector projection, dapat vector quantity ang makuha mo. Okay? Kasi vector component yun. Okay? Okay, let's answer the last part, which is the smaller angle between T and S. So, ang gagamitin nating formula dito ay yung formula sa dot product. Pwede din yung sa cross product. Parehas lang din yung sagot na makukuha mo. So, ang formula, T dot S is equal sa magnitude ng T times magnitude ng S cosine ng theta sub TS. So, we divide both sides by the magnitude ng T and S mo. You will get cosine theta sub TS is equal sa T dot S over the magnitude ng T times magnitude ng S. And then, ilipat natin cosine sa kabilang side, you will get theta sub TS is equal sa inverse cosine ng T dot S over the magnitude ng T times the magnitude ng S. Okay? So, kung babalikan mo yung part A and part B natin, nakuha na natin yung mga value na yun sa formula na yan. So, ang T dot S natin na nakuha natin sa part A ay negative 7. Tapos yung magnitude naman ng S natin ay nakuha natin 2.45. Tapos na sa part B, yung magnitude naman ng T natin ay equal sa 7. So, substitute lang din natin yan dito sa pinaka-formula. So, ang kalalabasan,
Okay, inverse cosine, ang t dot s natin ay negative 7 over magnitude ng t is 7 and then magnitude naman ng s is 2.45. So, that will give you inverse cosine ng negative 7 over ang 7 times ng 2.45, that will give you 17.15. So, negative 7 divide mo ng 17.15, that will give you inverse cosine ng negative 0.408. So, ang inverse cosine nitong value na to will give you 114.08 degree. Okay? So, kapag kinuha mo yan sa first quadrant, okay, 180 minus ng 114.08 degree, that will give you 65.92 degrees. So, kahit ano dyan sa dalawang angle na yan, parehas lang yung sagot na yan na tama. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe, and tulungan nyo rin sana ako ikalat itong channel na ito para mas marami tayong maabot ng mga estudyanteng gustong matuto sa engineering. So, until next time, mga batalyon, bye-bye!